Hi guys! Guys, may nabasa akong passage. Very short lang siya. Pero yung mabibigay na confidence sa pagkatao mo, yung love na mararamdaman mo is hindi matapos-tapos. You were bought at a price. Do not become slaves of human beings. 1 Corinthians 7:23. So, di ba nabanggit yung word na price? Ibig sabihin, may halaga ka. Ikaw, isang makasalanan, makasanlibutan, pero may halaga. 'Di ba? Isipin mo na lang ha. Ikaw, tapos yung kapalit mo is blood ni Jesus Christ, yung anak ng creator mo. Tapos sasabihin doon, slaves. Ikaw na napakalaki yung halaga, tapos magpapaalipin lang sa mga tao na ginagamit ni Satan para magalit ang Diyos, para mapalayo ka sa Diyos. For example, yung cellphone mo. 'Di ba kung tutuusin, talagang napakalaki ng benefit ng natutulong ng cellphone sa atin, 'di ba? Lalo na sa mga nasa ibang bansa. So, anytime pwede mong kausapin yung family mo sa Pilipinas, 'di ba? And pag may mga news or warnings about sa country nyo, sa weather, or sa buong mundo, nasi-spread agad siya because of the social media. Di ba madami siyang benefit, pero kung ginagamit mo yung cellphone mo para manood ka ng mga movies or videos na makakapagpa-trigger ng worldly desires mo, or ginagamit mo yan para makinig ng mga music na ang mga message and mga words na ginagamit ay taliwas sa Word of God, and hinahayaan mo ang sarili mo na magkaroon ng desires na bilhin yung mga material things na nakikita mo sa mga favorite celebrities mo, nagpapaslave ka sa kanila. So, ang gagawin mo, magtatrabaho ka na magtatrabaho, or sometimes gagawa ka pa ng masama para mapabilis yung pagsisave mo ng money para lang sa mga worldly things na ganyan. Yan ang gusto ni Satan. Maging busy ka para mapalayo ka sa Diyos, para hindi mo siya bigyan ng oras at hindi mo siya makilala. So isipin mo na lang ikaw na kapalit ng anak ng Diyos, tapos aalipinin ka lang ng mga material things na gawa ng tao na ginagamit ng kaaway or kalaban ng tatay mo. Kasi 'di ba, nagpapaslave ka, slave ka samantalang si God. Hindi slave ang turing sa iyo. Kaya nga ang tawag natin sa kanya is Father God, Heavenly Father, our Father who art in heaven, 'di ba? Ibig sabihin, itinuturing kanyang anak niya. Tapos sa kalaban, slave ka. So, sino yung susundin mo? Kanino ka papanig? Sino ang dapat mong i-follow? Tapos sasabihin mo, paano ko siya mapafollow? Hindi ko nga siya nakakausap. Hindi ko nga siya naririnig. Kaya nga tayo may Word of God, di ba? Read your Bible.